nandito pa lamang po tayo sa second act of betrayal of public trust, abuse of discretionary power over unprogrammed appropriation. At kanina nga po, nabanggit na ito pong charge ay matatagpuan po sa page 23, paragraph 96. Sabi po dito, Respondent President Ferdinand Bongbong Marcos betrayed public trust by abusing his constitutional and statutory discretion to solely authorize the release of unprogrammed appropriation. Pero nakaligay po dito at maliwanag na ito po ay kanyang constitutional at statutory discretion. Tama. The word discretion itself ay maliwanag, hindi po to mandatory. Ibig sabihin, hindi po niya ito kailangan gawin. Ito po ay nasa kanya pong discretion. At maliwanag po dito, paano po ang... Kasi kung tutusin mga kababayan, yung pagpirma naman po ng ating mahal na presidente, hindi naman po niya minadali yan. Diba yung pagpirma sa mga national budget, hindi po yan minadali ng ating mahal na presidente. Dahil unang-una mga kababayan, hindi naman talaga mandatory yan. Pangalawa, alam naman po natin na trabaho po talaga ng ating mahal na presidente na pumirma tuwing pag-uusapan yung national budget na yan. Trabaho ng ating presidente na suriin, trabaho ng ating presidente na mag-veto, at trabaho din ng ating presidente na mag-approve. Mga kababayan, dahil yan po ay constitutional duty ng ating mahal na presidente. So ngayon ituloy pa natin. Ang sinasabi po dito sa ating rules, sabi dito, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge. Asan po ang offense dito kung ito po ay kanyang constitutional duty? Tama. Pangalawa, Madam Chair, sinasabi po ng ating esteemed colleague ang kanila pong basis dahil po sa ang binanggit po nilang decision ng Korte Suprema ay yung pong decision patungkol po sa PhilHealth. Pero kung titignan po ninyo dito, ito po ay sinasabi po dito matatagpuan sa page 24, paragraph 102, the court ruled that the executive branch act of diverting 89.9 billion from PhilHealth to fund this unprogrammed item constituted grave abuse of discretion. Pero ito po ay patungkol sa PhilHealth Fund. Hindi po doon sa kabuang unappropriated unprogrammed appropriations. Oo, kasi wala pa naman talagang inilalabas dyan mga kababayan na resolusyon ng Korte Suprema. Ang pinag-uusapan pa lang, doon po sa sinasabing paglipat ng pondo, yung about po sa PhilHealth mga kababayan. At yan naman po ay sinagot na rin ng ating pamahalaan. Ngayon naman mga kababayan, yung tinutukoy naman po about po do sa unprogram ata yon, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, wala pa pong inilalabas na resolusyon ng Korte Suprema na nagsasabi na tama ba or mali yung ginawang pagpirma ng ating mahal na presidente, yung ginawang pag-approve, etc. Di po ba? Paano kaya nila nasasabi na sinira ni PBBM yung tiwala ng mga kababayang Pilipino natin nung ginampanan niya yung kanyang trabaho bilang presidente ng Republika ng Pilipinas na may karapatang magsuri, mag-approve at mag-veto ng budget kada taon. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. In fact, ito pong issue sa unprogrammed appropriation ay hindi pa po ito nadidesisyonan ng Korte Suprema. Wala pa pong sinasabi ang Korte Suprema na ito'y illegal. So paano po natin sasabihin na ito ay isang offense against the President? Na ang Presidente, basahin lamang po natin to, wala na po tayo makikitang offense. Pangalawa po, sinasabi po nila dito, to finance the systematic corruption scheme detailed in the first act of betrayal of public trust, so forth and so on, ito po ay purely speculative. Tama. Wala pong basis dito po na nakalagay sa second act of betrayal. Paano po ito naging
paano po ito nagamit to finance the systematic corruption. Kaya, Madam Chair, sa akin pong paniniwala, by mere determination of substance, dito pa lamang po, makikita po natin wala. Otherwise, kung sasabihin po natin na ito pong unprogrammed appropriation ay naabuso po ng presidente at sasabihin natin na hindi po applicable dito yung sinasabi pong doctrine of operative fact, edi sana po nakasuhan na rin po yung dating presidente nung dineklara ng korte na yung DAP ay illegal and unconstitutional. Tama yon. At kagaya po na nabanggit kahapon, ito pong unprogrammed appropriation, lahat po ng administrasyon as far back as 1989, pagkatapos po ng EDSA Revolution, lahat ng administrasyon, lahat ang gobyerno, taon-taon, since 1989 up to the present, lahat po ang administrasyon ay may unprogrammed appropriation. Tama. So short of saying, lahat ang naging presidente ay dapat nakasuhan din po natin. At hindi lang po ang presidente, lahat ang local chief executive, lahat ang governor, lahat ang mayor, meron din po silang lump sum appropriation. Kaya po, Madam Chair, ako po naniniwala, by mere perusal of the second act or the second ground for impeachment complaint, wala po, insufficient po ang substance. Tama. Yun lang po. Walang sapat na batayan. Dahil nga bukod sa mandato yan ng ating presidente, trabaho niya yan, hindi niya minadali yung pagpirma doon po sa budget kada taon. At yan po ay sinure, pinag-aralan at may karapatan ang presidente na mag-approve, mag-veto at siya sa atin yung budget kada taon, mga kababayan. So wala ako kahit ako in my personal opinion, wala po ako nakikita na pagsira ng tiwala ng taong bayan doon sa ginawa ng ating mahal na presidente na gampanan yung kanyang trabaho bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. At eto pa, mga kababayan, yung isa pa dito. Eto naman, sa ikatlo naman. Sa ikatlo naman pong tawag dito, aligasyon laban sa ating mahal na presidente, mga kababayan. At ito po ay may kinalaman doon sa pagtanggap daw ng kickback ng ating mahal na presidente ng nag-aligasyon ay walang iba kung hindi ito pong si Saldico. So ngayon ito, pakinggan po natin ang sasabihin dito ni Congressman Chel Jokno at saka po ni Congresswoman Laila de Lima. So ito, i-play po natin, mga kababayan. Chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of the De Jesus impeachment complaint. Ay, hindi to. Yan, dito tayo. Mamaya yan. Dito muna tayo, yan. We will now proceed to the third offense. Please allow the chair to read. Third act of betrayal of public trust. Direct personal involvement in budgetary insertions and kickback schemes. We are now eliciting the opinions and comments of the members of the Justice Committee. Madam Chair, may I The be Honorable Dean recognized? Jokno. The third charge in the Massa et al. Complaint, Madam Chair, alleges that President Marcos Eto, mga kababayan, yung mga nagagalit sa Dilawan at sinasabi na ayaw na natin makipagtulungan sa kanila, tawag dito, ano pa ba? Mahirap sila pagkatiwalaan, mga kababayan. Hindi ko naman sinasabi pagkatiwalaan nyo sila. At hindi ko naman sinasabi, mga kababayan, na awayin nyo rin sila. Ngayon kasi kung mapapansin po ninyo, sa dami ng ibinabato ng mga DDSet laban po sa ating pamahalaan, ang isa sa kasama natin, mga kababayan, na nagtatanggol sa gobyerno ng ating mahal na presidente na naaayon sa tama. Ano po, dahil nga mali na yung ginagawa nila sa gobyerno ni PBBM, ay walang iba kung hindi yung mga Pinklawan at yung mga Dilawan. So ngayon, ito yung pinakamatindi dito, pinaka-plot twist dito, mga kababayan, na kahit na ang nag-file ng impeachment complaint ay etong si Liza Masa, dating congresswoman, mga kababayan, yan po ay sa madalit salita, sinoplak po yan ni Congressman Chel Jokno, mga kababayan. Kasi nga, kanino ba nanggaling? Yung aligasyon na ang presidente ay kasangkot sa insertion
at tumatanggap ng kickback galing po doon sa mga proyekto ng pamahalaan ng gobyerno. Eh di ba kay Saldico galing yon? At yung aligasyon na yon ay galing po sa video ni Saldico at yung mga binitawan niyang salita doon, hindi niya po sinumpaan yon. Hindi po siya nag-take ng oath, mga kababayan. Ngayon, eto, pakinggan po natin etong paliwanag dyan ni Congressman Chel Jokno, mga kababayan. Eto, play natin. Betrayed the public trust by personally and directly ordering the insertion of at least 100 billion pesos worth of anomalous flood control projects and other infrastructure projects into the 2025 GAA, and also receiving kickbacks from these projects. Ayan Ibig po sabihin ng involved po Yan. dito ang mismong direktang pagkakasangkot kay Pangulong Marcos. To support this charge, the complaint alleges that the quote-unquote Saldico confession confirmed the President's personal and direct involvement. At this stage, Madam Chair, we are not yet looking into the truth of these allegations, but rather, under the threshold requirement, we simply assume that these allegations are true for the purpose of determining whether the complaint is sufficient in substance. And I respectfully submit that given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. Ako po ay naniniwala na dapat humarap si Saldico dito po sa atin Tama. para malaman na ma-cross-examine ng mga members ng komite. At mahusgahan siya, hindi lang ng mga mambabatas, kundi ng sambayan ng Pilipino. Diba? Kasi kung tutusin talaga, mga kababayan, ito doon lamang po tayo sa totoo. Kung tutusin, mga kababayan, kung matibay talaga yung mga binitawan ni Saldico na mga pambubulgar, kung may mga sapat siyang ebidensya at hindi gawa-gawang video at mapapatunayan niya na ang presidente talaga ay sangkot dyan, mabigat po talaga yung grounds nung ikatlong aligasyon, mga kababayan, sa ating mahal na presidente. Kaso ang problema, bukod sa hindi totoo, yung mga aligasyon, mga kababayan, ni Saldico, maliwanag na yun po ay video niya. AI generated pa nga. Tapos hindi niya pa sinumpaan yung kanyang salaysay, mga kababayan. Diba? Tapos ang pinakamasakla pa, nag-akusa siya, hindi pa siya nag-take ng oath. Hindi pa siya pumunta ng Kamara de Representantes para ipresenta yung mga ebidensyang hawak niya at patutuhanan niya na tunay yung mga aligasyon at mga sinasabi niya laban sa ating mahal na presidente. Kaya tama rin, mga kababayan, yung pinupoint dito ni Congressman Chel Jokno. Anyway, tuloy pa natin. Kung talagang totoo ang sinasabi niya o may laman ang sinasabi niya, I respectfully submit, Madam Chair, that we should proceed to the next stage of the proceedings, at least insofar as this ground is concerned. Thank you. Thank you, Honorable Jokno.